Hello guys! Welcome back to my channel, to my page. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, ano pang inihintay nyo? Mag-subscribe na kayo because we have another vlog here. Kaya naman, samahan nyo ko. One more mile, one more view, and she's already halfway through. Miss Techie, ride, Miss Techie. So guys, this is technically day 4 of installation ng ating solar. Pero parang 3 lang naman or 2.5. Medyo nagstay lang talaga sila to test the solar. Kung talagang gumagana, and yung mga possible na nakalimutan or kung mga possible na pwede mag-issue, tinignan nilang lahat bago nila tuluyang iniwan. And thank you so much, RSA Solar Installation Company. Check nyo lang yung kanilang page. If you have any questions, don't hesitate to ask. Kasi dyan naman nagsisimula yan sa mga tanong, di ba? But anyway, papakita ko sa inyo yung usage natin today. Papakita ko sa inyo kung gaano kalaki yung na-harvest na natin after the new setup and everything about this solar panel installation. Okay guys, time check 1:06. So after lunch na tayo pero maganda pa rin naman at medyo malapit sa 12 o'clock na ginawa natin ng vlog last time. So ito yung una kong app. Pinakita ko rin to sa una nating video, Solax. And dito makikita nyo yung solar panels natin, kung anong nakukuha niya. And then kung anong kinukonsumo ng bahay ko for now. And then meron pang na-export na konti sa Meralco. Again, patay ang battery kasi walang battery yung 5 kilowatt peak setup natin na una. And then ito na yung bagong app na gagamitin natin dahil nakabitan tayo ng additional, actually 10 kilowatt peak setup tong pangalawa with 2 batteries. So, click nyo lang to. And, ayan. Merong weather, merong everything. And marami pang informations na pwede kayong matutunan sa app na to. So, aralin nyo lang. And, itong view na to, medyo complicated siya kasi may bahay pa, may visual pa, 'di ba? So, ako, usually, itong mas gusto kong gamitin. Ayan. Mas simple kasi. So, ito yung bago nating panels, 11 kilowatt peak setup. Tapos, ito yung luma nating setup, yung 5 kilowatt peak. Mababa na lang nakuha niya kumpara dito kasi nga yung posisyon nung panels, diba? In-explain ko yun nung una. Ito nasa taas to, nasa gilid, and ang ganda ng tutok ng araw sa kanya, kaya ang laki. Tapos, ito, papakita ko rin sa inyo yung itsura ng panels ngayon para magkaroon kayo ng visual idea sa sikat ng araw dito. Pati ito, ito-drone ko to ngayong oras na to. Anyway, so ito yung bago natin. Ito yung luma. Combined na siya. Tapos ito yung box natin. Tapos ito ay Meralco at ito naman ang bahay ko. Ito naman yung batteries. So as you can see, explain ko lang maikli. Ito yung nakuha natin sa bagong setup. Ito yung luma. Combine sila kasi na-link na siya, pupunta sa box. And then, right now, ito lang yung kinukonsumo namin sa bahay. Actually, malaki to. Malaki to dahil nag-charge kami ngayon ng kotse. So, umabot siya ng 7 something. Pero pag mga aircon lang, TV, and mga simpleng appliances, nasa 2 to 3 kilowatt lang yan usually sa araw. Pero dahil ang laki ng harvest natin, yung dalawang setup na yan, kayang-kayang i-power yung ating bahay. At ang matindi niyan, nagbibigay pa tayo sa Meralco ng 4.9 kilowatt. Diba ang laki? Ang laki nung bago nating combined setup. So, dapat lumaki rin yung net metering natin sa Meralco. So, as you can see, full charge naman yung ating battery kasi mula kanina umaga ang ganda ng sikat ng araw. Mula nung natapos yung pagkakabit kahapon, na-charge na tong battery nito to 100%. Actually, ginagamit na rin namin siya kanina nung medyo kumulimlim at umulan na walang nakukuha yung mga panels. Dito kami kumukuha. Dahil ang setup daw usually nung ganito or ang process is panels muna tayo kukuha ng kuryente. Ngayon, kung mahina ang araw, sa battery muna tayo kukuha. At kung wala rin naman ang ating battery, tsaka lang tayo kukuha sa Meralco. So, ang setup na to,
Ang kanyang goal talaga is makatipid tayo sa kuryente. Sa araw muna, sa battery kung may charge, at pag wala na rin yan, ubos na rin, tsaka lang tayo kukuha sa Meralco. In this sense, nagbibigay pa tayo sa Meralco ng kuryente. So nice. I love this new setup of mine. Talagang feeling ko masusulit ko yung inilabas kong pera to build this solar panel system new setup na around 5 kilowatt plus 11, so asa 16 kilowatt peak ang ating new setup. So, pakita ko ngayon yung view ng mga panels para magka-idea kayo. Ito guys, yung ating 5 kilowatt setup panels. So, asa 2 something lang ang nakukuha niya ngayon, 1 o'clock. Dahil, as I've said, may mga natatakpan ng parte ng panel. So, hindi siya masulit. Pero kaninang umaga, parang nasa 4 kilowatt, almost 5 ang kanyang na-harvest sa araw. So, pakita ko naman sa inyo yung mga bago nating panels. To give you an idea, ganito ka-araw ngayong 1 o'clock. And ito yung kalahati ng 10 kilowatt panels natin. Kasi hindi kasya sa taas lahat. So, 9 panels dito. And then 9 panels sa taas. 1 o'clock talagang sulit na sulit pa ang araw. Hindi pa siya natatakpan ng bahay. Ngayon, mag-drone tayo. Yeah, yeah. Yeah. Miss Techie, leather and grace, big bike smile, wind on her face, envy Augusta, she leans and flies. Guys, ito na, nakabit na nila. This is day 4, pero half day lang today. Nag-start sila ng Thursday, Friday, Saturday. Kahapon Saturday, actually, parang 90% finish na. Today, bumalik na sila kasi gusto nilang testingin lahat. Para sure lang. So, we have 2 batteries here. And dito, sa lights na to, ang ibig sabihin daw niyan, pag red na yung icon na bahay, ay full charge na yung battery. So, ngayon pa lang, ganitong oras, full charge na siya agad. Ang ganda ng araw today. So, ito naman, yan yung indicator habang nag-charge siya. So, depende kung ilang ilaw ang nakailaw. Pero dahil full charge siya, buong circle, lahat ng ilaw naka-on. Pero yan, kumbaga ba nababawasan siya, parang battery level, ganun. So, 2 battery, tapos ito yung ating inverter. And then, 2 boxes for the switches. Pinaghiwalay niya AC and DC. So, pag in-open mo to, makikita mo yan. In fairness, and-explain naman sa atin lahat kung para saan yung mga yan, kung kailangan natin gamitin at saan natin gagamitin. Yan. Battery, breaker, and then ito yung 2 set ng panels. Kasi nga, isang nasa taas, isang nasa mababang bubong. So, pinaghiwalay nila yung switch. Pero, hindi naman natin kailangan yan buksan-buksan. Goods yan na nakasara. Ayaw. Ganun pala. Okay, tapos ito naman, for the AC, yung switch for the inverter, Meralco, and then sa grid. N-explain din niya kung para saan yung mga switch na yan at kung kailan natin siya kailangan i-on-off. Pero more or less, ang pagmamanage naman guys ng mga ganyan, hindi naman siya mahirap. Very low maintenance yan. Very low maintenance. Sa app lang, kung gusto mo lang makita kung anong nangyayari, pero kung wala ka rin lang pakialam, hindi mo na rin kailangan araw-arawin ng silip sa app. Pero dito, nakikita rin siya. Yan. Kung ano yung nakikita mo sa app, wait, i-zoom ko na lang kasi nahihirapan ako. Kung ano man nakikita mo sa app, makikita mo rin dito. So, yung panels, yung battery, yung gamit ng bahay, yung Meralco, yung pag-export. So, may settings din yan sa loob. Click mo lang enter, lalabas na yung mga settings na karamihan ay pwede mo rin namang baguhin sa app. Yun ang maganda sa app. So, tapos na. After almost 4 days, tapos na ang ating
installation ng ating 10 kilowatt hybrid setup. And ngayon pa lang, feeling ko, sobrang sulit to. Maganda talaga investment ang solar. And I am very happy na noon pa man, ginawa ko na to. Yung savings ko noon, pinasok ko agad sa solar. Kahit konti pala yung naniniwala. And nag-ROI agad ako. Ang tagal niya akong natulungan sa bills ko. And ngayon, ito, dahil nagka-budget ulit tayo, nag-upgrade na tayo dahil sumasabay sa kailangan nating usage. Anyway, so kung may mga tanong kayo, i-comment nyo lang. Kung may mga ideas kayo na gustong i-share, i-comment nyo lang. Medyo mainit lang dito sa baba, lalo ngayon trick na trick ang araw. But anyway, I hope you like this video, guys. So, mas maikli ito kumpara dun sa una natin. And sa drone shot natin, pasensya na kayo kasi sobrang hangin. Hindi maganda yung ating footage. But anyway, please like this video. Of course, share nyo na rin sa inyong mga social media platforms. Don't forget to subscribe as well. You may also follow me on Facebook, TikTok, and Instagram para sa ating ibang ganap. And actually, may part 3 pa tayo kasi plano ko na maipakita sa inyo after mga 1 month to 2 months yung magiging bill natin from 16,000 yung last bago tayo magpakabit at yung susunod na bill natin kung gaano kalaki yung masisave natin. Ayun lang mga kateki. Bye-bye! So, isa nga pala guys na nakita ko rin lang to. Meron akong i-share sa inyo na experience. Which is, hindi sa akin masagot ni Al kung palagay niya yun nga ang reason. 2018 pinakabit ko to. Tapos dito yung kwarto ng isang anak ko. Diyan. Dito mismo. And then dito may kwarto rin. Dito sa wall na to, may TV na nakakabit dito. And yung TV na yun nasira over time. Nasira as in lumobo yung screen. Nagkaroon ng wave. Tapos yung mismong panel niya, nagkaroon ng, hindi ko alam eh. So LED yung TV, Sony. Dito nakakabit sa wall na to. Tapos ang nangyari over time, nag-iba yung itsura ng screen. Nagkaroon siya ng parang mga bubbles and then wave. Parang naghiwalay yung unang layer sa second layer. Ang naisip ko lang na reason is yung init nitong solar. Kasi iba rin yung init sa kwarto na to kumpara dito. Dahil siguro mas malapit to dito. So, again, 100% hindi ko sure na ito nga ang reason kung ba't nasira yung TV doon. But hindi siya luma. Hindi rin siya inaano. Walang human forces na reason kung ba't para magkaganon siya. So, tinanggal na lang namin yon. Wala kaming choice kundi palitan. Actually, usable siya pero pangit yung screen. So, hindi mo rin siya magagamit ng, hindi ka mag-e-enjoy sa panonood doon. So, tinanggal na namin yon. And ramdam din naman ng anak ko na mas mainit dito kumpara dun. Kaya talagang bukas ang aircon niya lagi. So, siguro, ang isa pang advice ko sa inyo is wag nyo siyang itabi sa kwarto mismo. Better talaga pag sa bandang taas na walang katabing windows. Ride, ride, ride.